Hello mga master. So ngayong araw mga master, ito mainit-init pa. So dapat gagawa ako ng video regarding ko doon kay Makagago at saka kay Norman Mahosig. Pero ito, mainit-init pa. Balita, Saldico. Ayan. So kinakalaban na ngayon si President Marcos. So sobrang gulo talaga ng gobyerno natin ngayon. So panoorin natin guys kung ano yung mga isiniwalat, kung ano yung mga kinanta. So ngayon dinadamay niya na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos. So ay nako, sige panoorin natin. Si Pangulong Bongbong Marcos sa mga budget insertion ng magsalita si Ko sa unang pagkakataon mula ng pumutok ang flood control scandal. Sa pamamagitan ng isang video ay itinuro ni Go ang Pangulo na siyang nag-utos umano sa kanila na magsingit ng 100 bilyong piso sa budget. Ipinarating umano yan sa pamamagitan ng budget secretary at batid din ni dati 100 billion. Si Romualdez umano ang pumigil sa kanya na magbalik bansa. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Halos 4 na buwan mula nang umalis ng Pilipinas. Ngayon lang muli nagpakita si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Saldico. Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Ko sa media at pinost sa social media accounts ni Ko. Hindi malinaw kung kailan at saan record ng video kung saan itinawag niya sa kontrobersiya ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Ko, 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 budget ang ipinag-utos umano ni Marcos. Di niya direktang kausap ang Pangulo. Bagkus, pinaabot daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung isang bycom process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa bycom. Sabi raw sa kanya ni Grabe. Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na pasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang listahan ng Naku po. mga proyekto, binigay raw sa kanya ni Bersamin sa isang pulong sa Aguado Building sa may Bangga-banggaan na kung guys. saan kasama rin sina Pangandaman, Romualdez at DOJ Tusek, Jojo Catis. Kasama rito ang mahigit 81 billion pesos na halaga ng construction at Ay, ka. rehabilitation ng ilang kalsada, slope protection structure, flood mitigation structure at flyover. May hiwalay ring listahan para sa halos 19 billion pesos na alokasyon para sa iba't ibang programa gaya ng coconut planting, No. electrification, housing, at ASEAN Summit and Meeting sa 2026. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito lahat sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin ng PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Naku po. Matapos ang ilang araw, sabi ni Ko, tinanong niya sina Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Catis kung pwedeng 50 billion pesos lang na halaga ng mga proyekto ang ipasok sa panukalang budget dahil kung buo raw na isisingit yung 100 billion, mas malaki na ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Nakasaad kasi sa konstitusyon na laging pinakamalaki dapat ang budget para sa edukasyon. Ang natitirang 50 billion kung pwede anyang ilagay na lang daw sa unprogrammed funds, ang Office of the President din naman ang nagpapalabas ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako sa Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo,
Pasok nito yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. Again, I informed the Speaker and has clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na pinawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Paandaman. Ayon kay Ko, handa na raw siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Actually guys, totoo naman di ba? Bilang Pangulo, lahat is dadaan sa'yo. Dadaan sa'yo, kumbaga, bago lumabas yung budget, kailangan ng approval mo yan. So, parang ano lang yan basic para kang nasa isang negosyo. Kung ikaw ang mismong manager, kagaya ko. So, bago lumabas yung isang project or bago ko ilabas yung isang item, for example, doon sa sa nasasakupan ko, is kailangan yan ng approval ko. Kailangan approval yan ng presidente, kung sino man yung nakakataas. Kailangan nila ng approval bago mailabas yung isang proyekto, bago mailabas yung pera, bago malabas kung ano man. So, nakakabagtaka na sasabihin niya sa atin na hindi niya alam yun. Tapos ngayon, nagtuturo-turuan na sila. Magpipinsan, dati magkakasangga, ngayon, nag-iipitan na. So, guys, ano sa tingin nyo? Ano nangyayari sa gobyerno natin? Ano ang mga susunod na mangyayari? So, kagaya namin bilang OFW, masakit, mahirap na yung mga tax, yung pinapadala namin para sa pamilya namin, nagpapakahirap kami dito. Then, itong gobyerno natin is ganito ang ginagawa. 100 billion, guys. Sobrang daming Pilipinong matutulungan. Sobrang daming proyektong magagawa. Tapos ngayon, ito nyo, ano nangyayari sa bansa natin? Puro baha, kalamidad. Wala man lang tulong na nanggagaling sa gobyerno. Tapos, pinaka masakit na ginawa is, imbis na bigyan ng bigas ng ating gobyerno, yung mga nasalanta dati ng bagyo, nung nakaraan ng bagyo, binentahan nila ng 20 pesos per kilo na bigas. Tingnan nyo guys, anong nangyayari sa bansa natin? Sobrang hirap umuwi, kagaya ko. Hindi ako makauwi ng Pilipinas kasi iniisip ko, anong mangyayari sa atin sa Pilipinas? Anong naghihintay sa Pilipinas kung ganito yung klase ng gobyerno na meron tayo? Guys, matauhan tayo. Tingnan natin ano bang gobyerno meron tayo. Sana matauhan ang Pilipinas. Sana matapos na yung issue sa gobyerno. Sana sa bagong taon na darating, may bagong hero, may bagong pangulo sana na darating. Yun lang guys. Ingat.